Nakita niyo yan? Nanonood ako nitong balita sa GMA guys, yung lindol sa General Santos. Amping mo diha tanan mga kababayan. Ay, naawa ako guys sa mga bata oh. Hindi ko ba maano yung feeling ko na makikita, yung feelings ko makita ko yung mga bata na sobrang trauma. Ay, ambot grabe no. Actually, pagising ko kanina, nagising ako mga 3 o'clock. Nakita ko na yung balita. Talagang grabe no, hindi ko ma-imagine. Kasi nga dito nga sa Nepal, pag maglindo lang siya every time na early morning talaga dito. Imagine nyo ang mga bahay dito, pero palayo lang. Dito sa bahay, nakakatrauma talaga kahit mabilisang lindo lang dito sa amin, nakakatrauma. So how much more itong pinapanood ko and sa mga bata. Mabuti na lang nasa ano sila guys no, nasa labas sila ng mga classroom nila, nag-flag ceremony sila, pero yung trauma ba, maririnig mo yung mga iyak ng bata. Na ano ako guys, na parang siyempre bilang isang magulang, hindi mo ma-imagine yung trauma ng mga bata, no? Grabe yung iyak nila. And although maano yung mga teacher, mga guro dahil kino-comfort nila kahit paano sila kabado din, pero alam niyo yun, mga bata nakakaawa para bang dadalhin nila habang buhay ang ganyang trauma. Ay, naiyak ako. So sa mga kababayan, sa taga General Santos, ayan, nag-PM na ako kay Inday Nening kasi taga Jensan yan sila ni Inday. I think may mga viewers din po ako na taga dyan, kaya amping mo di atanan, amping-amping po. At saka, basta ewan ko, naiyak ako kasi pinanood ko yung video na yan ngayon no, sa GMA, naawa ako sa mga reaksyon ng bata ba, na grabe yung sigaw nila. Basta para ba silang imagine mo yung anak mo isa doon at maisip mo yung pakiramdam niya at saka pag-uwi ng bahay hanggat hindi siya makatulog, yung gano'n. Kasi nararamdaman ko yan dito guys, pag umatake yung lindol dito, halos hindi na talaga ako matutulog, especially early morning. Pag umaatake dito, ramdam mo yung bahay na kalaki na talagang gumaganon siya. Hindi yan biro guys. Naalala ko nung nasa UAE kami, nasa work si Deepak noon, kami lang ni Johan, baby pa si Johan noon guys, natutulog siya. Tapos lumindol, ano ba yun? Basta lumindol siya guys, and nasa flat kami ni Johan, natutulog si Johan. Alam nyo, binitbit ko si Johan, nabunggo pa si Johan guys sa pintuan dahil nagpanic po ako, which is hindi dapat ganun. Kasi syempre matakot ako, no? Although hindi man ganun kataas yung tinitirhan namin, pero kasi syempre ang lakas ng maririnig mo yung parang mga plato na parating na babagsak talaga lahat. So doon ako kinabahan. So hindi talaga maganda yung dala ng trauma ng lindol. Kasi kakaiba po talaga. Parang hindi ka na matutulog dahil natatakot ka na, dahil maisip mo yung, 'di ba? Alam mo yung pag may lindol na parang hindi mo alam saan ang galing yung tunog na yan na dito guys. Oh my God, marami na ako na experience, and yan yung isa sa kinakatakutan kong pag nangyayari dito sa Nepal dahil nakakatakot. Imagine nyo kasi nasa 3rd floor po kami, tapos hindi basta-basta guys, and dito mabilisan lagi, and dito early morning lagi, and parang may season talaga siya na paglindol-lindol na ba. So kaya ayun, yung mga pinapanood ko ba, sila, naawa ako guys. Yung sa mga bata talaga naawa ako. Kaya parang yung puso mo ginaganon talaga ba. Kaya dito, pag maglindol talagang, Yuhan, bunganga ko, Yuhan lang na Yuhan talaga, pero nagbubukas ako ng pintuan. Si Deepak medyo kalmado lang si Deepak Pero alam niyo yun, ang iniisip ko, lagi yung pintuan namin sa baba kasi nakalak, di ba? So what if ma-stuck siya at hindi na siya mabuksan, yung ganon. Kaya mahirap. Unlike sa baba sila ni Bay na bababa na lang sila, yung ganon. Bilis lang sila makalabas. So kami nasa itaas pa kami, yung ganon. Pero ayun, and di ba nga may nangyari dito 2015,
Yun ang pinakagrabe. Actually guys, may i-share ako sa inyo, hindi ko pa to nasabi sa inyo. Noong 2015, yung bahay namin hindi pa to tapos. So nasa baba pa sila. That time andito pa yung brother-in-law ko na nasa Amerika, yung kuya. At saka kasama niya si mami at si daddy, yung bunso na sa Amerikana. Alam nyo, yung mga yung sa kusina pala namin, nagbagsakan pala yun guys. Yung mga plato ni mami, yung sa sobrang dami ni mami na koleksyon ng mga baso noon, basag lahat yun guys. At saka sa kusina, medyo may na din, yung wall, nabagsak din daw, sabi ni Deepak, grabe din noon. Pero that time, inaayos pa lang yung bahay, sa second at saka sa third. Sa first floor pa kami nakatira nung time na yun. So yun, sabi ni Deepak, bagsak ang buong kusina namin noong 2015 na pagkalindol. Sure na talaga, kaya hindi natin mapigilan ang ganyan. Pero dito talaga guys pag nangyayari ang mga ganyan, takot talaga ako, halos hindi na talaga ako matulog. There are times talaga na pag nagising ako mga 3 o'clock, natatakot ako guys kasi yan talaga yung mga pag-aatake niya ng oras sa lahat-lahat. Pero noong 2015 parang umaga ata nung time na yun eh. Wala kami dito nung time na yun. Nasa UAE pa kami. Yung kuya lang, sila ni mami at saka ni daddy, nandito na sila sa Kathmandu. So I'm praying sa mga kababayan ko na taga General Santos, taga Jensan, na mag-ingat po kayong lahat, mag-pray lang po tayo, and I hope na wala naman masyado dyan sa inyong nasaktan, sa pamilya nyo, and I hope lahat kayo ay okay lang po. At saka basta ingat lang po tayo lagi. And nag-PM po ako kay Inday Neneng at kinumusta ko po kasi I think taga Jensan si Inday Neneng, di pa siya nagme-message. And ayun, again, sa mga kababayan ko, taga Jensan, amping budiha tanan, and may awa si Lord. At saka, ayun, basta mag-ingat po tayong lahat. So, ayun guys, and today is Monday, nakaalis na po si Johan, and nakapag-breakfast na po ako. And today, yun, dalawa lang naman kami ni Buwa. At saka, ang weather namin ay okay lang naman siya. Ayan, medyo may kainitan na talaga. And ayun, although hindi magandang balita para sa atin itong lindol, but nature, hindi natin again mapipigilan. At grabe ang lakas, sobrang lakas ang ganito guys na pagkalindol na ito. Na may nakita nga ako, 'di ba, again sa downtown area nila sa Jensan, yung Jollibee, yung building na yon, parang talaga siyang guys, no, kaya parang maalala ko, alam niyo yon, sinasabi ko sa inyo sa vlog ko na ang bahay namin parang may spring siya, na parang gumaganon talaga, kalakingan ng pine trees sa harapan namin, 'di ba, makikita mo talaga gumaganon siya. So imagine niyo yon, wala pang hangin, na ako nakikita na naganon sa ganyang pine tree namin na parang may spring din yung aming pine trees guys sa harapan namin. Ayan, pag nakita mo yan palang matatakot ka na, tapos yung bahay namin gumaganon. Imagine nyo yun. Mabuti na lang at yung mga bahay dito sa ngayon is yung pundasyon, grabe na rin kasi kumbaga mayroon na rin silang mga ideas ba na pero sa totoo lang guys, ang mga pundasyon ng mga bahay dito, grabe sila guys pag ang sabi nga na sa akin ng pinsan ni Deepak na engineer, maganda talaga, gumagastos talaga sila guys sa pagpatayo ng pundasyon ng mga bahay dito. Talagang gumagamit sila ng mga magagandang material sa pagpatayo ng bahay kasi nire-ready din po nila kasi alam nila na ang Kathmandu ay isa po talaga sa sentro when it comes sa lindol. Ang pag-uusapan ay talagang talaga ito yung number 1 talaga guys na kumbaga is madadaanan ng lindol ang Kathmandu guys. So kaya ayun, prepare din po sila. And talagang nag-focus sila sa pundasyon. Hindi yung basta tayo lang sila ng bahay. Talagang talaga sila na ginagandahan talaga nila at kumbaga nagbi-build talaga sila ng strong na pundasyon ba. Kasi iniisip talaga nila pag mahina, talaga isang bahay, talagang bagsak agad. So ayun, isa din yan, kaya believe din ako sa kanila guys. So ayun, balikan ko kayo mamaya-maya, magtupi-tupi muna ako at 8:30 pa lang dito guys. Nagsa-charge ako, and ayun, nakikibalita-balita. Ay, ayun guys, mag-8:30 pa lang. So ayun guys, mamaya ulit, balikan ko kayo guys ha.